Welcome dito sa mini video series natin about sa Caltech sa EE Professional Subject. So nasa episode 6 na nga pala tayo, no? Or video number 6. So bago tayo magsimula, kung wala ka pang review center, no, na mare-reviewhan para sa iyong preparation for REE Licensure Examination, try mo sa amin sa Powerline Engineering Review Center for good quality teaching para sa iyong preparation for REE Licensure Examination. So para sa episode na to, no, yung magiging discussion naman natin ng Caltech is about dun sa core loss, no, ng transformer na kung saan gagamitan natin siya ng mode 3.3 or yung tinatawag na quadratic regression. Okay, so yung core loss kasi ng transformer, di ba? As we recall, doon sa playlist natin ng electrical apparatus or ng transformer, meron siyang dalawang component, which is si hysteresis loss at saka si eddy current loss. Pero ayun, yung relation naman ni frequency with respect kay hysteresis loss and kay eddy current loss, in terms of hysteresis loss, directly proportional sa frequency. Pagdating naman kay eddy current loss, directly proportional sa square ng frequency. So sa makatuwid, yung core loss natin, no, kapag i-express natin yung core loss natin as an addition of hysteresis loss and eddy current loss, magiging equal siya sa KH or let's say yung pinagsama-samang hysteresis constant multiply sa frequency nun plus yung KE or yung pinagsama-samang constant sa eddy current loss and then multiply sa square ng frequency. So itong itsura na to ng equation na yan, kapag pinarallel natin yan doon sa mode 3.3 or yung doon sa quadratic regression, okay, bisitahin muna natin ulit, no, si manual ng Canon, okay, ng F789 SJ version 2. So lumalabas dito, di ba, yung mode 3.3 is quadratic regression. So may formula siya ng y is equal sa a plus bx plus cx squared. Which is, ayan, pinarallel natin dito. So mapapansin natin, di ba, yung KE nakaparallel dun sa C. Tapos, yung KH naman nakaparallel dito sa B. At yung frequency natin magsisilbing x-axis. And then, yung pinaka-core loss, okay, magsisilbing y-axis. Pero ito, mapapansin natin, halos magkamukha siya ng quadratic regression. Ang pinagkaiba nga lang ng formula ng core loss natin, wala siyang A component. Pero in terms of bx plus cx squared, meron siya, which is yung KHF para do sa bx at para naman do sa cx squared, siya naman ay si KEF squared. So lumalabas, di ba, itong core loss natin, wala siyang y-intercept. Number one, syempre, kapag yung frequency ay 0, means wala kang supply. E di kung wala kang supply, di ba, natural, wala kang core loss. Di ba sa transformer, ang core loss is kilala as no load loss. As long as na merong power supply, kapag no load, meron pa ring loss. Pero nawawala lang yung core loss kapag yung transformer ay hindi energized. Or let's say, walang supply. Kung walang supply, walang frequency, walang core loss. So that is why, kapag pinlat natin yung formula natin ng core loss, di ba, pinarallel natin siya doon sa quadratic regression, lumalabas, wala tayong A component. Kasi kapag yung frequency ay 0, wala kang core loss. Okay? So ngayon, bisitahin natin isa-isa yan. So yan, di ba, y is equal sa a plus bx plus cx squared. So where yung a is yung y-intercept, or ayun nga, di ba, kapag yung value ng x mo is 0, ano yung value ng y? Okay? So para doon sa formula ng core loss natin, wala tayong y-intercept. Pero ayun, meron tayong tinatawag na b coefficient or yung initial slope or yung linear coefficient. Okay? And then, yung C naman is yung tinatawag na quadratic coefficient.
So, diyan natin nalalaman kung tuluyan bang bababa or tataas yung curve. So, tandaan, ang quadratic equation, okay, ang curve niyan is parabolic. Okay? Parabolic siya. Either, ayan, di ba, naka-curve or, di ba yan, naka-smile or let's say, sad face. So, di ba, dyan natin mapapansin, yung value ng x natin lumalabas, dalawa, hindi mo maiiwasan yan. Okay? Kaya nga, di ba, ayan, dalawa yung x. At di ba, kapag nag-perform naman tayo ng quadratic equation, hindi natin maiwasan na dalawa talaga yung root. Okay? So, yung bisitahin natin yung ups 8, no, para dun sa mode 3-3. So, hindi katulad ng mga linear regression natin or yung exponential regression, naiiba si mode 3-3 kasi quadratic regression siya. So, in terms of coefficient, lumalabas tatlo na sila. Si A, si B, si C. In terms of x hat, meron tayong dalawa. So, x sub 1, tapos x sub 2. Kasi nga, di ba, since yung curve na is parabolic, dalawa yung ine-expect natin na value ng x, hindi lang iisa. Pero yun, in terms dun sa value ng y, eh malamang iisa lang yan. Okay? So for that, dahil nalaman natin, no, na yung formula ng for loss para sa isang transformer with respect to frequency, okay, kamukha siya ng quadratic regression, pwede natin siyang gamitan ng mode 3-3. So ngayon, gamitin natin yan, no, sa isang problem natin sa transformer. Okay? So tandaan, itong problem natin na isusolve ngayon is nasolve ko na yan sa isang mga lecture videos natin. Yung episode 3 natin sa playlist natin or yung course natin sa transformer, which is yung open circuit test. So itong problem na to is problem number 2. So para doon sa playlist na yun, sinolve na natin siya ng mano-mano. Pero ngayon naman, ayan, isosolve natin siya through Caltech. So tandaan niyo guys, ayun, katulad nga ng sabi ko, maganda no, maganda muna yung basic fundamentals natin or foundation. Yung talagang solid na siya bago tayo mag-aral ng Caltech. So hope na sana no, yung goal natin para dito sa video series na to is ma-uncover natin no, bakit nagagamit natin yung mga Caltech for a certain topics. So yun, kapag nagkaroon kayo ng mata, di ba, na makita yung mga ganitong pattern sa ibang EE subject, makakagawa kayo ng sarili nyong Caltech. Okay, so tara, solve na natin itong number 7. So in a transformer, core loss is to be found 52 watts at 40 hertz. So tandaan, di ba, kapag nag-mode 3-3 tayo, lalabas yung x-axis natin is frequency at yung y-axis natin is core loss. Okay? So, ayan, bali yung x is para sa frequency at yung y naman is para dun sa core loss as per equation. Diba yan? Y is equal sa A plus BX plus CX squared. At yung kaparallel niya naman is yung P core, okay, is equals to, so KH times F plus KE tapos F squared. So yan, sabi ng problem, yung core loss daw natin, di ba, is 52 watts kapag yung frequency natin is 40 hertz. At magiging 90 watts naman kapag yung frequency natin is 60 hertz. So ngayon ang tanong, ano daw yung hysteresis and eddy current loss at 50 hertz? So kung hinahanap natin yung hysteresis loss at eddy current losses at 50 hertz, bali yung magiging formula natin dyan ganito. Okay? At 50 hertz. So let's say yung hysteresis natin, di ba, yung pH kasi natin is KH times F. Eh di ba, base dito sa Caltech natin, yung KH natin is equal sa B. Kaya yung magiging formula natin dyan is B, okay, multiply by 50 hertz. And then, pagdating naman sa eddy current loss, di ba, KE tapos F squared.
'Di ba, base nga dito ang katapat ni KE is C. So, kukunin natin yung C coefficient and then 50 hertz squared. Pero tandaan, kapag gumamit ka ng mode 3.3, kapag dalawa lang yung sets of data mo, so try nga natin. And then, i-explain natin, no, bakit papagalitan tayo ng calcu kapag ganun. Ayan, so mode 3.3. So, yun, di ba, for a frequency of 40 hertz, meron kang, okay, 52 watts na core loss at 90 watts na core loss kapag ang frequency mo is, okay, 60 hertz. Okay, so ngayon, ayan, i-try na natin. Sabihin natin, dalawang datasets lang ilagay natin. Malamang papagalitan tayo ng calculator nito. Okay, try na natin i-solve yung hysteresis loss. So, B coefficient, 50 hertz. So, apps 8, tapos 2, and then 25, ay, 50. Ayan, 50. O, diba? Math error. Bakit kaya tayo pinapagalitan ng calcu, okay? So, tandaan, kapag gumagamit ka ng mode 3.3, dapat meron kang tatlong dataset. So, ngayon, explain natin bakit tatlong dataset ang kailangan mo. So, di ba, doon sa mga previous video natin, dalawang dataset lang ang kailangan natin. Kasi di ba, ang ginagamit natin is mode 3.2. Okay? So, kung mode 3.2 yung ginagamit natin, linear regression, may straight line tayo. Eh malamang, di ba, doon sa straight line, dalawang points lang yung kailangan mo, talagang may establish mo na yung straight line. Pero dito, sa quadratic regression, katulad nga ng sabi natin kanina, yung curve ng isang quadratic equation is parabolic. Okay? Hindi natin maiiwasan na yung value ng x is dalawa. Okay? Siyempre, tatlo yung points na kailangan natin kasi number 1, let's say, malaman mong pababa. Di ba? 1, tapos 2. Okay? Tapos, kailangan mo ng pangatlong points para malaman mo kung aangat ba siya ulit. Okay? Para mapagdugtong-dugtong mo yung tatlong points at makakagawa ka ng parabola. So, ano yan, naka-smile o naka-sad face. O, di ba? Di ba? 1, 2, 3. Para magawa mo yung parabola na curve, kailangan mo ng tatlong points. So, that is why, kapag kulang yung data mo dito sa mode 3.3 or hindi siya 3 points, at least 3 points, di ba? Papagalitan ka ni Calcu kasi hindi niya map out yung parabolic curve. So, ngayon, ilagay na natin yung pangatlong data natin. So, yun, katulad nga ng sabi natin kanina, di ba? Meron tayong predetermined value na kung saan, kapag yung frequency mo is 0 Hz, edi obvious, yung core loss mo is 0 watts. So, yan, dahil tatlo na yung data natin, hindi na tayo papagalitan ng calcu. So, ang gagawin lang natin dito is i-update lang natin. So, apps, tapos 2 para dun sa data. At ayan, nakabalik na tayo doon sa data ng mode 3.3 natin. So, idadagdag lang natin yung 0 Hz and then yung 0 watts. Ayan, so buo na yung tatlong data natin. So, pwede na siya magmukhang parabolic. Okay? So, with that, press na natin yung CA or yung AC. And then, pwede na tayo mag-solve ng hysteresis loss natin or eddy current loss. Okay, so hugutin natin yung B coefficient. So, apps 8 for regression analysis. And then, hugutin natin si number 2. At i-multiply natin sa 50 Hz na frequency. At ang sagot natin is 45 watts. So, you can check, no, itong mga answer na to doon sa playlist natin doon sa transformer, doon sa open circuit test. So, ngayon, dahil tapos na natin si hysteresis loss, isunod naman natin si eddy current loss, si C 50 Hz squared. So, kunin natin si C coefficient. So, apps, okay, 8, and then C coefficient, which is 3. Ayan na si C coefficient. And then, multiply natin dun sa square ng frequency. So, ayan, is equal yan sa 25 watts. So, pwede natin sabihin, no, na yung core loss natin at 50 Hz is
70 siya, no? 70 watts. So, 45 plus 25 is equals to 70 watts. Pero syempre, itong 70 watts na to, pwede rin natin gamitan yan ng Y-hat. Tandaan, di ba, yung Y-axis kasi ay si core loss. So, yung expected core loss natin na kapag yung frequency ay 50 Hz. So, try nga natin kung same answer. So, ilalagay natin is 50 Hz, and then Y-hat. Expected Y or yung expected core loss mo. So, ayan, no, kahit papano, natututo tayo umintindi ng graph ng relation ng mga parameters natin sa electrical engineering subject, no? At para mas efficient natin nagagamit yung mga mode 3.2 or mode 3.3. So ngayon, i-type na natin yung 50 and then apps 8. Okay, regression analysis ulit. So si Y-hat ngayon is nasa 6 na siya. So dapat, ang sagot nito is 70. At ayun nga, 70 watts. Okay? So that ends no yung Caltech natin para sa core loss ng transformer. So para dun sa condition na yun, lumalabas kasi 'di ba, ka-pattern niya yung isang quadratic regression. So hope na may natutunan kayo dito sa episode natin ng mga Caltech sa EE professional subject. So you can follow us dito sa Facebook page natin, no, or YouTube channel. Yun nga lang, mas gumagawa talaga tayo ng content sa YouTube compare sa Facebook. So malamang itong Caltech lang na to, no, yung gagawin nating video series dito sa Facebook at nasa YouTube din. Siguro yung susunod lang yung mga things to consider, no, kapag nag-solve ka ng problems. Pero ayun, after nun, lahat ng learning content na natin is nasa YouTube. So, salamat sa panonood at see you ulit sa susunod na episode. Bye!